church, ang in-expect ninyo, may madadagdag na expansion of your ideas kung paano mabuhay sa ibabaw ng mundo, alright, nakasama ang Diyos. Pinapaliwanag ko, Mikey, because this is a teaching church. This is not a church na gagawin lang kayong parang bulag, pa-assign kayo sa walang katotohanan. We're not giving false hope here. We are going to give you reality because ina-appreciate ng church na ito ang buhay ninyo sa ibabaw ng mundo at ang Diyos na nagbigay ng opportunity para kayo ay mapunta rito. Kaya, yung buhay ninyo ay huwag niyong sayangin. Yes. Amen. Alright? We would like really to explain again and again and again, as much as we need to be repetitive. Why? Because it is already our mandate. We are compelled so that you may receive it. And at the same time, kayo po ay huwag maging bara, kundi maging daluyan kayo ng napapakinggan nyo at maging gamit kayo ng Diyos na ipasa. Huwag niyong hayaang maharang sa inyo na hindi kayo marunong magpasa. Pay it forward. You receive it here, then in another way of saying, pay it forward. Pass it on. Pass it on. Everyone here is a vehicle. Daanan lang tayo. Pag dinaanan ka, you are blessed. Ngunit, kailangan bukas pa rin ang iyong life para dumaloy. Kaya kung hindi dumadaloy sa iyo, alright, isipin mo ang isang tubo na may bara at pinababara mo ang daloy ng tubig na dapat umagos sa marami pang tahanan o buhay na kung saan sila man ay makatikim ng living water na dumadaloy sa iyo. Kapag hindi mo na ipapasa ang napapakinggan mo, ikaw ay isang daluyan na tinawag na barado. At anumang baradong tubo, kahit anong sariwa, fresh na water ang pumasok, pag ito ay nanatili, naging stagnant, ay magkakaroon ito ng impurity. Mabubulok siya. So sana, I pray na hindi kayo bulukin na kung saan dumadaloy ang pagpapalang salita na nauunawaan, and then ikaw bilang isang tao ay matuto kang magpasa. Hindi ito school na tinuruan ka para tanggapin mo lang sa sarili mo. Sa school, nag-aaral ka para sa iyo. Dito, hindi. Ikaw ay pinagpapala ng Diyos dahil kailangan mong ipasa sa iba. Kaya wala kayo sa school. Kayo ay nasa pagtitipon ng church upang kayo ay mapagpala ng buhay na tubig, living water, na siyang dapat dumaloy sa inyo. Ang nakakaintindi ay magsasabi ng Amen. Amen. Sa mga nakaintindi na ng salitang Amen, kilala ka ng Diyos at kinikilala ka ng earth. Alright. Alam niyo po, uulitin ko, this church is a teaching staffing, S-T-U-F-F-I, nagpapalaman. Hindi kayo gagawing ampaw. So, tuturuan kayo dito ng mga tinatawag na mechanical laws ng buhay. So, ipinagsisigawan po namin, this is a teaching church. Sino man ang nais malamanan
at talagang marunong magkaroon ng substance, ang kailangan mo ay malaman mo. Para hindi ka dinidiktahan ng sasabihin ng gagawin mo. Gawin mo to, wag mo itong gawin. Gawin mo to, wag mo itong gawin. Do this, don't do this. Kapag ganyan lang ang inyong mga pagtanggap, ginagawa kayong mangmang. Dito po sa church, ang ginagawa dito ay hindi namin kayo sinasabihan ng don't do this, do that, do that, do that, don't do this. No. Ang ginagawa po ng teaching ay binibigyan kayo ng ilaw sa bawat corner ng buhay mo. Iniilawan ka. Pag iniilawan ka at nag-ilaw ang kwarto ng buhay mo, ikaw ang makakamasid kung ano ang mga bagay na dapat mong gawin. So, alam mo ang gagawin mo kung ikaw ay naiilawan. Ngunit kung ikaw ay nasa loob ng kwarto na wala kang makitang malinaw at merong isang night vision, siya lamang nakakakita, so siya lang ang magsasabi sa iyo, oh, ang paa mo, ingat, merong doon baso, maapakan mo. Oh, okay, damputin mo yung baso sa kanan mo. Inuutusan ka dahil wala kang nakikita, so kailangan merong nag-uutos sa iyo. Ang naliliwanagan, magsabi ulit ng amen. Kaya dito sa church, hindi kayo rito sinasabihan ng don't do this and do this. Iniilawan ang iyong kaisipan. Sino ang gusto ng ganon? Taas ang kamay. Amen. Put your hands down. So, another Sunday, another expansion. Another Sunday, another, say it with me. Another day, another Sunday, another expansion. Ano i-expand mo? Ang iyong awareness. Kapag aware ka, then lalagyan mo ng pananampalataya. So, here we are. Mga kapatid, ako po ngayon ay mag-preach. Konti ako magtuturo. Bakit ako mag-preach? Alam ko kung nag-preach ako, nagtuturo ako. Alright? Kasi gusto kong ulitin at lagyan ng kwento para maintindihan. Ayoko pong iwanan kaagad yung kinakailangan makita. Sa Biblia, kapag binasa niyo po yan, marami pong maaaring mangyari. Kaya iba-iba ang napapakinggan natin. Iba-iba ang, approach. Iba-iba ang kuha. Iba-iba ang angle. Ngayon, bagamat totoo na yon at hindi na natin pa yon nakokontrol, ang sinabi ko sa sarili ko, Lord, ang gusto kong angle na makita, hindi yung from the north, or from the northeast, or from the south, or from the west. Kumbaga sa isang diamond na malaking diamond, hindi mo makikita ang kabuuan kapag ikaw ay nasa gilid, sa kabilang gilid, sa unahan, sa likod. Bagamat pare-pareho tayo nakatingin doon, pero bahagya. So, ito yung corner, ito yung side. Now, ang inyo pong mapapakinggan, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko makita ang kabuuan mula sa taas. So, ganun ko po pinakikita sa inyo paano ang Biblia ay na-present sa akin ng Panginoon. So, gusto ko siya makita from macrocosm, malakihan. Tapos, sinabi ko sa Panginoon, Lord, then I would like to begin to see it from different angles. Ang tawag doon, microcosm. Alam niyo naman yan, macro and micro. Macro yung malaki, micro yung maliit. So, kayo man ay nakikinig, yung iba nagbabasa ng Biblia, yung iba marami na papakinggan, kumuha kayo ng the best. Huwag yung marami kayong alam. Kumuha ka ng the best dahil sila, okay din. Pero yung the best na perception. Alright? Wala tayong sinasabing tama tayo, mali sila. Walang ganon. Ang masasabi ko lang,
we must be closer and closer and closer to that accuracy. Yung pinakamalapit ka sa accuracy. So, hindi tayo magsasabi na tayo yung tama, mali sila. Huwag ganon. Meron din. Kaya lang, yung magandang pananaw, ang pinakamalapit na makukuha mo, na talagang kitang-kita mo, malinaw na malinaw, kumbaga sa camera, talagang makikita mo yung pinakang spot niya sa kanyang pinakamalinaw, then yun ang iyong pupuntahan. And dito po sa Christ Live It In Me, yun po ang aking inihain sa inyo as much as I can, that I can, present it to you. That's what I would like to do. Kaya pag kayo po yung nakikinig ng message, hindi po ito yung parang pagandahin ko lang sa paningin niyo o sa pandinig niyo. Hindi po. Nais ko, mayroong mangyari sa buhay niyo at ang sino man kumuha, may mangyayari sa buhay niyo. Alright. Now, so far, I have been really, really seeing God, hearing God, asking God. And same way, I keep on asking the Lord. Kumbaga sa isang ama at ang anak, tanong ka ng tanong. Dapat tanong ka ng tanong. Dad, bakit ganon? Kaya kita niyo yung mga anak ninyo, tanong ng tanong. Noong mga bata, why? Tapos nakukulitan ka na kasi ang dami nalang tanong. Pero maganda yon. Dapat hindi tumigil yon when you have relationship. Tanong ka lang ng tanong sa daddy mo because yung daddy mo, lalo na yung Diyos natin, mas interesado siyang nagtatanong ka dahil ibig sabihin, interesado ka sa buhay. Pag hindi ka nagtatanong sa buhay, ibig sabihin, hindi ka interesado sa buhay mo. Bakit ka pa nabubuhay kung hindi ka nagtatanong? Meaning, may mga taong interesado sa buhay, may mga taong walang interes sa buhay. Kung saan man kayo nakapanig doon, judge yourself so that you will not be judged. At kami, at ang mga messages po natin dito sa Sunday, sa Christ Liveth In Me, ang mga messages dito ay para talaga sa mga tao kasi ine-expect ko ang mga tao na nakikinig, lalo na pag nasa loob ka ng church, ikaw yung active mabuhay. Active. Yung ikaw ay excited mabuhay. Yung buhay mo, gusto mo talagang ma-develop, magkaroon ng level up, magkaroon ng higher ground. Yung bang, hindi ito about materialism. It's about how to live your life. At hindi ito yung buhay na para bang, ikaw ay mag-subsist lang, parang mag-exist ka lang, mabuhay ka lang sa araw nito, tomorrow, okay na. Para bang buhay mo ay pinagagana mo lang huminga sa susunod na araw, ngayon huminga ka, tomorrow, makahinga ka lang kumain, okay na. Na walang nangyayari. Hindi ganito ang messages para sa kanila. So kung kayo ay mga ganong klaseng tao, hindi ko kayo minamaliit, pero hindi nyo talaga mafe-feel yung message. Kaya kung walang pag-uga sa buhay ninyo at walang pagyayari sa buhay ninyo, bagamat nakikinig kayo dito sa Christ Live It In Me, ang ibig sabihin po nun, hindi tumatalab ang message sa inyo kasi parang hindi para sa inyo yun. Alam niyo po, dito po, alam niyo na ang messages ay talagang hinahalukay. Kasi ang messages dito ay para sa mga taong laging nagtatanong, Dad, bakit ang buhay ganito? Dad, paano ba ang buhay? Dad, kailangan ganun ka sa buhay. Kaya nga ang Panginoon, pag tinignan natin, salubungin natin salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, I came that you might have. Pero maraming tao, walang interest sa buhay. Bakit ko nasabing walang interest sa buhay? Marami tayong tinuturo paano ang buhay ay talagang mag-bloom, pero walang gustong makaalam. Para bang ang layo ng interest nila doon sa buhay nila. Nag-wish silang gumandang buhay, pero ayaw nilang hanapin yung paano gumanda ang buhay. Para bang gusto nilang, basta nalang gumanda ang buhay nila, na wala silang ginagawa.
Ang church na ito ay nagpapakita ng tunay na daan. Ngunit, kung hindi ito na pangyayari sa mga nakikinig, dahil walang sumasalubong sa iyo. Ang mensahe na binibigay sa amin ng Panginoon ay para, yan, kina-qualify ko na, para sa mga taong gusto pang gumawa, sabi nga, may word lumaban. Ayoko use ng lumaban. Gusto kong ibuhay ng todo, to the max, yung buhay na ito. Ngayon, kung mga ilan sa inyo ay parang wala na talaga, parang silently sa loob mo, give up mo, pero hindi mo lang sinasabi, pero give up ka. Ano yung ibig sabihin ng give up? Yung bang tanggap mo na ang buhay mo, yaan, at wala ka ng hiling pang pagbabago, gusto mo na lang makaraos sa ganyang kalagayan, okay. Hindi ang messages para sa iyo. Pwede ka rin pumunta, pero wala nang effect sa iyo. Sapagkat yung messages na binibigay sa amin ng Panginoon ay para sa mga taong kaya pang maniwala, kaya pang mangarap, kaya pang mag-desire, kaya pang itaas ang buhay na ito. Gaya ang sabi ng Panginoon, siya'y dumating, I came that you might have life. Na kung wala kang interest sa buhay mo, hindi ang message na ito ay para sa iyo. Ang message nito ay para sa mga taong gusto nagkaroon buhay at si Lord nga ay dumating para magkaroon ng buhay sa mga gusto magkaroon ng buhay at ang pangako niya na buhay na masagana. Kaya ipinapaliwanag ko rito lagi ay paano ka magkaroon ng buhay na masagana. Hindi lamang material. Pag sinabing masagana, ito ay tinatawag na, kumbaga sa wheel, kumbaga sa gulong, balance yan. Na meron mga spokes, yung rayos, kumbaga sa bisikleta, na bawat spoke equal. So, kailangan equal para pag nilagay mo yung gulong, bilog. At hindi ka oblong o hindi ka kudrado, natatalon-talon ang buhay mo. So, kung yung buhay mo ay bilog, then smooth kang tatakbo sa buhay mo. Pero habang ikaw ay, nabubuhay, kung nagsimula ka sa maliit na gulong, at yun ay napantay mo, na-harmonize mo yung family mo, na-harmonize mo yung business mo, finances mo, na-harmonize mo yung relationship mo sa association mo, sa social mo, sa kawang-gawa, lahat yan ay equal. Pero habang ikaw dumadaan, lumalaki yung gulong dapat. Lumalaki. At habang ikaw dumadaan, lumalaki, nababalansi mo. Pag nag-increase ka sa finances mo, increase ka din dapat sa church life mo, increase ka sa family mo. So, ganon ang buhay. Hindi siya static. Hindi siya parang pantay lang. Kumbaga, kung yan ay ganyan na lang. So, yung mga tamad mabuhay na ayaw pataasin, ayaw i-increase yung kanyang kaisipan sa finances, sa kanyang, relationship sa Panginoon, yung kung ayaw mo mag-increase doon, at ikaw yung taong parang tamad na. Ang church na ito ay hindi para sa iyo. Bagamat kami nag-i-invite lagi, pero ang ini-invite namin yung mga tao interesado mabuhay. Sino pa interesado mabuhay? Hindi yung umihinga lang. Yung mabuhay talaga. Yung may buhay. Na sinabi ng Panginoon, I came, taas mo lang kami mo, I came that you might have. Kayo sumagot. Sabi ni Lord, I came that you might have. Sino gusto ng life? Sumigaw na ako. I-feel mo, gusto ko yung participative kayo. Sabi mo, ako! Alam niyo mga kapatid, you may put your hands down. Alam niyo mga kapatid, ang buhay dito sa ibaba ng mundo ay totoo lamang. Kapag walang magagabay sa iyo, maguguluhan ka. Kaya may church, at itong church na ito, ang unang magsasabi sa iyo, dito ipapakita paano ka mabuhay. At hindi ka rito tinuturuan paano ka pumunta sa langit.
Sino nakakaintindi? Sumigaw ng amen. O, diba? Naintindihan natin? Sila lahat gusto pumunta sa langit. Tapos hindi pa alam paano mabuhay dito. Ngayon, mga kapatid, kasi daw may bahay sila, I keep on saying that. Kaya mo silang malaman nila yun. Kaya yung mga iba, tamad ng mabuhay dito kasi gusto na makakuha yung bahay nila ron. Imagine nyo yun? Dahil lang wala ka rito house and lot, gusto mo ba magkaroon ng house and lot? Tapos gusto mo ginto? Maraming bagay na hindi sila nag-iisip. Gusto mo bahay na ginto? Bakit? Meron bang value ang bahay mo sa langit na ginto? May value? Ang ginto dito may value. Sa langit may value? Eh bakit gusto na bahay na ginto ron? Hindi ko mapag-isipan. Hello? Eh, marami na mga hari. Ang bahay nila, ginto. Hello? Kahit may bahay ka ng ginto, kung ang buhay mo dito, yung mismong life mo, sira naman ang pamilya mo, away ka man ng away sa mga anak mo, ano ang value nun? Wala. Ang sabi ng Panginoon, I came that you might have life and life abundantly. Iba yon, yung buhay mo talaga. So ngayon, mga kapatid, ang binavalue ko rito, habang kayo nakikinig sa akin, ay ang buhay mo sa ibaba ng mundo. Ikaw lang ang makapagpapatagumpay dito na dapat alam mo paano. At walang iba, kundi si Lord Jesus ang nagsabi niya, I am the way, the truth. Yung truth doon, ibig sabihin, reality. The Lord is the way, the reality, and the life. Now, maraming nabubuhay sa ibabaw ng mundo na hindi marunong mabuhay. Pero mga religyoso, mga nagmamahal sa Diyos, pero pag nagbuhay na ng buhay, sira. Hindi lang ito about moral. Hindi lang ito about yung nagkasala ka. Yung totoong gusto ng Lord, you might have life. Maraming tao hindi alam ang life. The Lord Jesus is always talking about life. Sabi niya, you know, I am the resurrection and the life. I am the bread of life. I am the river of life. Life lang ang gusto ng God. Pero wala tayong alam sa life. Ang alam lang natin ay right and wrong, good, evil, which is another tree. You know, doon sa Old Testament, sa Garden of Eden. So tayo, marami tayong alam ng tama at mali lang. Pero yun ang tree ng kaaway. Pero yung tree ng God, the tree of life, wala tayong alam. And that's what also the Lord said when He came and He said, I came that you might have life. I keep on talking about life. And I want you to have life. So that this life that you have, ini-enjoy mo. Kahit ano nangyayari sa labas, kahit na mataas pa yung gasolina, nung nagkaroon ng COVID, o marami mga doomsday na mga prophecy, kailangan, you must be aware kung ano na sa loob mo because you cannot control what is on the outside. What you can control is what on the inside. Kaya nga, God Himself entered inside of you. Because the control is not on the outside. The control is on the inside. Kahit na magkagulo-gulo pa kayo dyan, kahit na meron dyan malakas na hangin, tapos ang lakas ng alon. Si Lord Jesus Christ, wala yan. Control niya on the inside. Natutulog lang siya. Himbing na himbing. Bakit? Because He knew more on the inside rather than on the outside. Kaya mga kapatid, ang messages dito, kahit panahon na ngayon, nasasabihin natin, magtataasan daw ang bilihin. I don't want you to be panicking. I want you to really to use what you hear sa message nito. Now, so here I am. I'm talking about something. Nung last Sundays, what did you discover sa buhay ninyo? Una, matagal na kayo nabubuhay sa ibaba ng mundo. Meron 20 years old, may 30 years old, may 40 years old, may 15. Tanong-tanongin nyo rin paminsan-minsan ng sarili nyo. Ano ba ang na-discover nyo sa ibabaw ng mundo na masasabi nyo, ganito pala mabuhay sa ibabaw ng mundo. Ganito pala mabuhay sa ibabaw ng mundo. Ganito pala. May na-discover na ba kayo na something that you can rely on, depend on, na talagang certain ka, specific ka? Meron ka bang nakikita na di-discover na hindi haka-haka, na hindi hush-hush lamang, na hindi parang
sarili mo lang teorya, pero talagang you can really say, I can put all my weight. Pwede mo ilagay yung buong bigat mo. You can stand on it na isang rock na hindi lulubog. At pwede mo rin tawagin ng ibang tao, hoy, umapa ka dito. Talaga madidependahan mo yun. Anong mga bagay na discover mo sa ibabaw ng mundo na pwede mo sabihin, ito ang mga katotohanan sa ibabaw ng mundo. Habang nabubuhay ka. Now, tinanong ko yan, at alam niyo, marami sa atin ang walang alam. Nabuhay sa ibabaw ng mundo, puro mga haka-haka. Alam niyo po ba, kaya tayo nandito sa loob ng church? Para alam mo yung specific, certain, definite na mga talagang naka-establish dito sa mundo tinitirhan mo na maaari kang mabuhay ng hanggang 100 taon o 90 anyos o 80. Now, sa haba ng panahon na yon, dapat marami kang natutunan sa pamumuhay mo sa earth na masasabi mo, ito ay something na totoo. Pag ginawa mo to, alam mo talagang mayroong resulta. So, meron kang natututunan na tinatawag na ito yung cause, ito yung effect. Ito yung cause, ito yung effect. Ito yung cause, ito yung effect. Kumbaga sa physical, meron talagang cause and effect. At sa spiritual na pamumuhay, meron kang na-discover. Ito yung cause niyan para gusto mong effect niyan. Gusto mong effect niyan, na-discover ko, ito yung cause niyan. So, dapat nakikita mo sa spiritual yung mga cause at saka effect niya. Na hindi para mambulag ka sa pamumuhay mo. Pagdating ng panahon, 60 ka na, wala ka pa rin alam. At yung mga nagbabasa ng Biblia, kadalasan, recite ng scripture, pero doon sa scripture, recitation lang. Hindi nila alam yung loob ng principle ng scripture ng cause and effect. Sila ay nakakaalam lamang ng mga theory sa loob ng Biblia, pero hindi magamit sa buhay. So, ginagawa lang tayong parang religious na, holy, feeling holy, but denying the power thereof. Ano yung power? Ang power is, paano ka mabuhay sa ibabaw ng mundo? Mahalaga yung buhay mo sa ibabaw ng mundo. Kaya ako po yung nagpipreach na isa sa marinig nyo, probably isa pa lang sa mga few, na ang buhay mo dito ay napakahalaga sa Diyos, pero minsan, ikaw mismo sa buhay mo, hindi mo napapahalagahan. Ang church na ito, magbubukas ng ilaw sa iyo, paano mo mapapahalagan pa ang buhay mo na hindi mo siya masasayang. At yung mga messages ng mga napapakinggan nyo, ito yung messages na kung saan ka man pinanganak, anumang kondisyon ka pinanganak, meron kang magandang privilege. Sa ibabaw ng mundo, ikaw ay buhay, dinala ka ng Diyos dito, hindi by accident. Ang pagkabuhay mo sa ibabaw ng mundo ay isang malaking privilege. Isang opportunity. Na ang kailangan mo lang ay you must seek the kingdom of God. Nakalagay sa Hebrews din, those who seek Him, He reward. And He rewards those who seek Him. So kung kayo ay hindi nagsisik sa Kanya, nakikinig lang kayo every Sunday, pero wala kang attitude na nagsisik. S-E-E-K, seek, naghahanap, nagsasaliksik, nagtatanong. Mas gusto ko yung taong lagi nagtatanong, bakit ganon? Bakit ganon? Minsan, narinig ko pa ang mga taong ito sa mga taong may mga pangarap talaga. Now, let me mention, kaya nga masarap din pumunta sa mga taong may mga pangarap. Yung mga taong may mga pangarap, kadalasan ko namimit sila sa networking companies. Hindi yung company na networking. Mga taong gusto pa mangarap ng pupunta. Sila yung mga tao na may pangarap. Ang sarap silang kausapin.
Akalain mo, mahirap. Walang masyadong kinakain pero nangangarap magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng possibility na makakuha ng, pag-travel. Akala niyo ba ito ay parang kayabangan? Hindi. Kasi kapag ang tao ay may pangarap, gusto niya makapunta ron. So, meron siyang point A, point B, na meron siyang desire. Yung desire na yon, yun ang hakbangan niya at yung dadaanan niya, yun ang magiging daan ng proseso ng Diyos para siya ay mag-improve. Dahil, ang tao ay nag-improve lang pag may gusto siyang puntahan. Pero kung walang gustong puntahan ng tao, gusto nilang dyan, walang magagawa ang Diyos sa kanya. Pag sinabi mo, okay na ako dito, siguro kapalaran ko to tatanggapin ko na lang. Kaya mga messages sa loob ng church, tanggapin mo kung ano ang alat na binigay sa iyo. Huwag ka nang tumingin pa sa iba. Hintayin mo na lang mamatay ka, magpakabait ka dito, pag ikaw'y namatay, pupunta ka sa langit at ang bahay mo ay ginto. Doon sa langit, na may bahay kang ginto, makikita mo ang kagamitan doon. Meron ka doon ako biglang na-blank. Ano bang merong laman sa bahay mo? May aircon ka ba ron? May kama ka ba? May refrigerator ka ba? May kotse ka ba? May wifi ka? Ano laman ang bahay mo? Wala. Matutulog ka ba? Kakain ka ba? May table ka ba ron? Bakit may bahay ka pa? Pero tinanggap ng maraming taong hindi nag-iisip. Di sige. Sabi mo rito, balik ako. Pastor, okay na ako dito. Ito naman kahit naman mahirap ako basta buhay lang. Ako naman gusto ko lang Panginoon talaga. Ang bait. Alam mo, Pastor, baka kapag ako yumaman pa, mawala ako sa Panginoon. Di karamihan sa mga Kristiyano, ganyan, Tapos, pumunta ka dito, may mga tao sa labas. Ako gusto ko mangarap Tapos, titignan ng mga Kristiyano, mga sanlibutan talaga mga ito. Hello? Mga sanlibutan? Sabi naman ng mga nandito, mga talunan na yon, wala nang pangarap. Alam niyo mga kapatid, pag wala ka nang gagawin dito, pabigat ka. Pabigat ka na. Hindi ka na nakakagaang. Kaya alam niyo sa church, alam niyo ang dapat sa loob ng church, ang sabi ng Panginoon, Pastor Roden, ano sabi? Delight. Kuha ka nga ng microphone. Dali nga. Bigyan mo nga ng microphone to, Pastor. Ano sabi ng Panginoon? Come on, share with me. Delight yourself unto the Lord, and He will give the desire of your heart. Paano kung nagde-delight ka? Tapos wala ka ng desire. Ulitin natin. Delight yourself unto the Lord, and He cannot give the desire of your heart because you do not have desire. I mean, paano kayo bibigyan ng desire? Wala naman pala. Kaya, tanong ko lang sa inyo,
May desire pa ba kayong mabuhay at sa buhay ninyo, meron pa kayong mga pangarap? Taas ang kamay na may mga pangarap. Woo! Hallelujah. Pwede ba niyong palinawin yung mga pangarap nyo? Yung pangarap nyo, interesado si Lord. Kasi pag nangarap ka, halimbawa, nangarap ulit ako ng isa pang sasakyan. Tanong nila, Pastor, bakit palaging sasakyan? Tanong ko, huwag kang makialam, kanya-kanya tayo. Bakit ikaw, ang dami mo ng bag? Tinanong ba kita? Puro brand pa nga yung bag mo. Masaya ka. Masaya ka dun eh. Basta kung kaya mo, wala ka sinasaktan na iba, go! Yung iba, mayroon 3 bahay. Pwede mo rin tanong, ba't natitira mo ba yung 3 bahay mo? Hindi nga. Bakit? May pakialam ka ba sa akin? May gustong bahay. Yung iba, mayroong kondo, 5. Mga kapatid, hindi ito materialism. As long as marunong kang, sa Panginoon mo, at ikaw ay umuunlad, ang kapital mo lang man dito ay maniwala. Saan siya naman ni Lord eh. So, gusto ng Panginoon, ikaw ay lumalakad na spiritual. Are you listening? At the same time, lumalakad ka sa physical mo na may kasaganahan. Sino gusto nun? Taas ang kamay. Hallelujah. Sino gusto? Spiritual ka na, mayaman ka pa. Good. Sino gusto? Spiritual ka, pero mahirap ka. Ay, matalino na kayo? Sino mayaman, pero walang spiritual? Ayaw. So, sino matalino? Ang matalino, spiritual ka na, sumigaw ng malakas ng ako yun. 1, 2, 3. I-feel mo, ayaw mo makilala ka ng earth. 1, 2, 3, sabi mo yun. Yung tumatagong doon. 1, 2, 3. Alam niyo, binibigyan ko kayo ng pagkakataon pag narinig niyo, ayoko lang makinig kayo. Sumagot kayo, ako yun! You must identify yourself na ako yun. Now, so ikaw yung spiritual na masagana pa. Alright, now, kaya nga ang Panginoon, nung tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon mabuhay sa ibabaw ng mundo, hello? Alright, pagkakataon. Pag sinabing pagkakataon, privilege. Alright. Now, pag ikaw nakakaranas sa ibabaw ng mundo na parang kapigatian lamang, ang ibig sabihin nun, mali ang iyong na-discover kung paano lumakad sa ibabaw ng mundo. Ngayon, dito mismo, marinig nyo yung mga tiyak, certain. At isa kong ibibigay dito na sa ibabaw ng mundo, pakinggan nyo maigit, naglagay ang Diyos ng isang established na pamantayan. At ito ay nasa loob ng Scripture. Ang pamantayan ito ay ganap sa lahat ng mga taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi ito pang Kristiyano lamang. Ito ay pang lahat. Hindi ito pang Pilipino lamang. Ito ay pang lahat. So sa lahat na nakakapakinig at sa lahat na una nakadiscover, kailangan nyo malaman. Ngayon, nalaman ko to nung ako ay nasa 60s na. Yung makakaalam na mas maaga, mahusay kayo. Ginugol ko ang aking buhay upang may makaalam, upang may malaman ako. Ngayon, ipapasa ko sa lahat ng marunong mabuhay. Number 1, may Diyos tayo na buhay. Siya isang personal na God. Are you with me? Siya isang personal na God. Now, ang pagkilala ng maraming Kristiyano at ang mga tao ding iba, ang God nila na nating nakinikilala ay yung personal God. Ngayon, isa sa mali o na-overlook natin na ang God natin, sabihin natin may God, ang God natin ay meron din mga tinatayong prinsipyo. Principles. May principles ang God.
Halimbawa, ako, bilang persona na kinikilala nyo si Pastor, meron akong pagkatao. Andun yung feelings ko, andun yung will ko, andun yung desire ko. Pero, meron akong isang principle, set of principles, na nandito nakapaloob. At yung principles ko, wala yung feelings, wala yung emosyon. Kailangan mapatupad yan. Principle yan na moob. Kaya pag sinabi mo, si Pastor, ganon, pag medyo parang harsh ako, hindi na yung persona ko ang makikialam. Ang makikialam, yung principle. Naunawaan ako? Yung principle ko, kailangan hindi mabali. Kasi ang principle ko ay ako rin. At sa principle na yan, doon ka kikilalanin kung anong klaseng tao ka. At ang principle ng God ay principle para kilalanin mo kung anong klaseng God yan. So, God is a person, but God also is with principles. Now, marami sa Kristiyano, at tulad ko rin, nakakala ko, ang Diyos ay personal. So, nakikipag-ugnayan ka sa personal niya. Uy, siguro naman, maaawa sa akin ng God. So, may maaawa sa iyo, yung God. Pero, yung principle niya, pag may ginawa ka doon, hindi basta maaawa yun. Kapag ginawa mo yung principle niya, may tugon. Pag hindi mo ginawa yun, may tugon. Sino ang nakakaunawa? So, pag tumingin ka sa God, meron kang God na personal at yung God mo dapat, meron din principle na kailangan kilalanin mo. Yung God na kilala ninyo na mula nung maliit ay yung pagkatao, yung pagkapersona ng God. Kaya sa tuwing kayo ay gagawa, akala nyo, maintindihan naman ako. Oo, maintindihan ka as a person. Tulad ko, sasabihin sa akin, Pastor, hindi mo na ako makaka-attend kasi ganito. Okay. Okay, naintindihan ka ng persona. Pero, yung principle ng Diyos, hindi makakaintindi sa iyo. Naintindihan mo ako? Kaya, kung sa tingin ninyo na ang buhay sa ibaba ng mundo, ang Diyos yung kinikilala yung persona, mas kilalanin nyo yung principle niya. Sapagkat yung principle niya, ang siyang nakikipag-ugnayan sa iyo, automatic yun. Automatic. So sa loob ng principle ng Diyos, nandun nakapaloob ang cause and effect. Ang cause and so, pag ikaw ay kumilala sa Diyos, kilalanin mo ang principles niya. In the same manner, kung gusto mo kilalanin si Pastor Rene, kilalanin mo yung principle niya. Dahil, pag hindi mo kilala si Pastor Rene sa principle niya, may iba ang concept mo sa kanya. Well, ako po, ma-principle na tao. Ang talagang principle is principle. Kasi, kung mali ako sa principle ko, hindi mo na ako kikilalanin. Kaya, kung ano ang principle ko, ay ginagawa ko yan. Ini-implement ko yan. Whether yan sa asawa ko, sa anak ko, kahit sino, kahit masaktan ng sarili kong emosyon, o sa inyong lahat, kaibigan ko, pero pagdating sa principle ang siya kong i-implement. Masaktan man ako, pero principle ay dapat magganap. Therefore, si Lord is a righteous God because yung principle niya ay righteous. Kaya naman, if you want your life to be truly something certain, hanapin mo yung principle.
Now, itong principle ng God, ayan na. Alright. Okay? Ang principle ng God ay siyang salamin ng buhay. Pag sinabi kong ang buhay ay may salamin, ang nakatayo sa iyo ay principle. Yan ang salamin. Na kung saan lagi nakasalamin. Ngayon, isa sa buhay sa ibabaw ng mundo na dapat mong ma-discover ay ganito. Ang salamin ng buhay ay anuman ang iyong ipresenta sa salamin, ay makikita ng salamin at gagayahin lang niya, ibibigay niya lang sa iyo kung ano ang pinakita mo sa kanya. May salamin. Ang salamin may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng salamin ay anumang image ang maiharap sa kanya, kaya niyang i-reflect. Hindi ko alam yung Tagalog ng reflect eh. Tularan. Okay? Kuha ka ng microphone, Pastor. Edwin, can you give microphone? Yan. Basta, kuha ka ng upuan dito sa likod. Kuha ka upuan, sa likod ka. Dito ka muna. O, sige. So, may salamin. Are you with me? Naintindihan ako? Yes! Alam niyo ba, mahirap magturo, ha? Bawat sa inyo, humihigop ng energy sa akin. Akala niyo ba, madali? Lumalabas ang energy sa akin. Bawat isa. At pagkatapos ito, hinang-hina ako. Now, bakit? Gusto ko ma-feel na natatanggap nyo. So may salamin. May kapangyarihan na salamin. Kaya niya reflect. Ano mang itsura yan? Flower yan. You know, ano man? Drum. Kaya yan. Walang hindi kaya i-reflect. Walang hindi kaya i-reflect ang salamin. Ganyan ang buhay. Kailangan lang ng salamin, isang image na iniharap sa kanya. Yan ang binubuhay ninyo sa ibabaw ng mundo na hindi natin aware. Kaya sa ibabaw ng mundo, pwede kang nananalangin, Lord, blah, 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 blah. Pero ang nakikita ng salamin, opposite. Halimbawa, Lord, gusto ko namang pagyamanin mo ako. Pero ang nakikita na salamin, mahirap yung image. Mahirap. So, patuloy kang naghihirap bagamat nananalangin ka kasi ang nakikita ng salamin, hirap. So, yung hirap ang kanyang ini-image at yung ini-image sa loob ng salamin, yan ang binubuhay mo dito sa ibabaw ng mundo. Yung ginagalawan mo sa ibabaw ng mundo ay salamin. So itong kinikilos mo sa ibabaw ng mundo, hindi ka mahirap dito, kundi yung nakikita ng salamin ang mahirap. Kaya ka mahirap sa physical. Kaya ka hindi kumikita, kaya ka hindi umaasenso, kaya ka hindi nagde-develop dahil nakikita siya ng salamin. So, kahit ng anong iyak mo, kahit na anong fasting mo, kung ang image ay nananatili kang lugmok, nasa kawalan, hindi ko kaya, ang nakikita ng salamin, ang siya pa rin mananatili. Kaya maraming nagtataka kayo, bakit ang tagal ko nang nananalangin pero hindi sumasagot ang Panginoon? Hindi ganun yun. May salamin na nakakakita sa iyo. May image kang na-perform sa loob mo. Kaya importante, yung image sa loob mo ay mabuo ng tama. Ang palakpakan ng Panginoon. Kaya ngayon, sino gusto matuto magbigay ng tamang image sa salamin para tama ang buhay niya dito sa loob?
o dito sa earth na kanyang ginagalawan. Taas yung kamay niyo. Sabihin mo nga, ako yun. Handa na ako. Sabihin mo, handa na ako? Gawin ang magandang buhay na nakalaan sa akin. Put your hands down. Pakinggan niyo maigi. E di may salamin. Kung ang salamin, makapangyarihan, pero nakadepende sa pinakikita ng image. Are you with me? At ikaw lang ang makakapagpakita ng image doon sa personal mong salamin ng buhay mo. Tama? Yeah, nakalagay yan sa Proverbs, no? 23 verse 7. As a man thinketh in his heart, so is he. So, nasa loob mo, yung tinithink mo, pero lalabas yan sa buhay mo. Yung sinabi doon, as a man thinketh, ito yung nai-image mo. Ngayon, nakikita niyo na ba na ang buhay mo dito sa ibaba ng mundo ay epekto lamang? Epekto. Effect. Sino nakakasabi ng effect? Okay. Sino ang nagpapa-effect dyan? Sino nagsasani? Sino nagsasani? Sino? Ikaw. Kung gayon, meron kang magagawa sa buhay mo. Linawin po ninyo. Ang nakakita, sumigaw ng nakita ko. So, may nangyayari sa buhay mo, ikaw na nandito sa buhay mo, mahirap ka, sasabihin mo, wala akong magawa talaga, mahirap ang buhay talaga. Hindi ko kaya, ang dami ko nang ginawa. So, yan ang nasa isip mo. Ngayon, pinaliliwanag ko, meron ka pa yung magagawa. Dahil yung salamin ay nagre-reflect lang, nagpapakita lang kung anong image ang kanyang nakikita. At inilagay ng Diyos sa isang ayos na ang mirror ay kukuha lang ng reflection mula sa image mo. So may control ka. Dito, pinapayag ko, ikaw ang may control sa buhay mo. Sino dito naliligayahan? Basta tayo ka nga, para ako ay nakakapagpahinga. Bigyan mo nga ng ibang, lagyan mo ng pandikit. Yan. Sa ibang paraan lang pwede mong masabing sinasabi ko para pupunta na ako sa next topic. Paano bang maintindihan sinasabi ko? Naintindihan mo ba ako? Yes, po. Ikaw nakakaintindi. O sige nga, yung naintindihan mo, sabihin mo. Wala. Ito. Naintindihan ko na napakaliwanag yung pinapaliwanag sa atin ni Pastor, no? Wala na ibang microphone? Ang nangyayari kasi sa atin, no? May mga ginugusto tayo sa buhay natin na mangyari na inaasahan natin mangyayari na wala tayong ginagawa. Kadalasan sa atin, nandun sa tinatawag na nagwi-wish. No? Pamila sa inyo salita nagwi-wish. No? Alright. Yung ito yung wish ko sa buhay ko, ito yung mini-wish ko, parang dinidisal mo. Pero actually, ito lang yung mga magagandang idea na dumaan sa isip mo, na sinabi mo, pero hindi mo talaga totoong ginugusto. Kasi ang nangyayari po sa atin, mga kapatid, kung bakit nagtataka tayo, bakit ang nangyayari sa buhay natin o nararanasan ng buhay natin ay hindi talaga doon sa gusto natin. Kasi na-orient po tayo na para mangyari yung gusto natin, pilit natin siyang gustong tuparin sa pamamagitan ng physical. So, ng physical na pamamaraan. Kaya andyan yung mga tao talagang ginagawa lahat, nagtatrabaho, no, pinapasok lahat ng pwede nilang gawin. Sa paniniwalang sa ganung paraan nila, mapangyayari yung gusto nila. Pero hindi kayo nagtataka, ang dami naman talagang taong ginagawa lahat, di ba? Nagsusumikap, nagtatrabaho, and yet ang dulo pa rin, wala pa rin nangyayari. So, ang mensahe ngayon na ipinapakita sa atin, mga kapatid, ay kung meron kang gustong mangyari sa labas ng buhay mo, na mararanasan mo, ito'y kinakailangan mong makita at simulang gawin sa loob mo. Yun. Ibig sabihin, kung ano yung ginugusto mo, kailangan sa loob ng sariling kaisipan mo, sa loob ng damdamin mo, pagkatao mo, sa loob mo mismo, nakikita mo na yung gusto mo, nangyayari na sa loob. Yun. Ibig sabihin, hindi siya mangyayari pa lamang sa labas, kundi para sa iyo,
nangyari na to. It's already done na. Para yun ang makita ng mirror. Yes, kasi nga, kumbaga, hindi naman po pwedeng mag-reflect ang mirror, pastor, ng iba sa ipinapakita mo eh. Correct, okay. Kung nakatayo kang ganito, natural, ang lalabas sa mirror, nakatayo. So pag umupo ka, nakaupo. Hindi pwedeng mag-disagree sa iyo ang mirror. Oo. Dahil hindi, ang purpose ng mirror o ang trabaho ng mirror, i-reflect lang niya kung ano yung ipinapakita mo. Yun. So kung sa isip mo, sa feelings mo, lahat ng bagay mahirap, lahat ng bagay imposible, lahat ng bagay parang hindi mangyayari, so yun ang ibibigay ng mirror sa'yo. Hmm. So kaya importante na yung ipinapakita mo sa mirror mo kung ano talaga yung gusto mo. That's how you delight unto the Lord. That's how you will get your desire. Kailangan ipakita mo talaga. Yun yung principle, pastor, na pinapaliwanag mo. That is the kind of principle God has established dito sa mundo. Hindi by chance. Kasi nangyayari sa tao, para bang ang tingin mo ay by chance ang buhay mo. By luck. No, swerte. Kaya sasabihin mo na sa ibang tao, apakaswerte ng taong yan, no? Kasi mabait siyang taong yan eh. So, nakikita natin dahil mabait, ang dami naman mabait. Pero hindi rin naman gumanda ang buhay. Tama? Agree kayo ba? Pero may mga tao sasabihin mo, ba't yan? Medyo hindi naman maganda ugali, pero bakit umaasenso? So, akala natin, pabalikan ang usapan. Hindi. It's all about kung paano mo ipapakita yung totoong gusto mo sa buhay mo sa mirror of life. Yeah. So, halimbawa, kahit na sa katulad halimbawa ngayon, mataas ang bilihin, no? Mataas ang crudo. So, pag nag-image ka ng ang mahal, ang hirap ng bumili ng crudo, ang hirap ng bumiyahe, ang hirap ng lumabas ng bahay kasi napakamahal na ng fuel. So, yun ang ini-image mo. So, yun talaga mangyayari sa'yo, may hirapan ka. Pero kahit na tumataas siya, pero kung ini-image mo pa rin, iniisip mo pa rin, kaya ko to. Hindi to makakapigil sa akin. Hindi to makakahadlan. Dito mo magagamit yung, yung kumot. Ano daw yung kumot? Yung habang may ang kumot, Ano daw? matutong mamaluktot. Yung marami sa atin Yung maramihan, ganyan ang ginagawa ngayon. So marami ngayon mamamaluktot. Imbis na palaki ng kumot, Yun ang dapat. At yung kumot, yung image. yung image mo yun. Ulitin mo nga ngayon. So ang dapat, sa panahon natin Kaya ngayon, ito yung pagkakataon na habang yung iba namamaluktot dahil sabi nila maliit ang kumot, oo, ito yung pagkakataon, palakihin mo yung kumot mo oo, para hindi ka mamaluktot. Hindi mo i-adjust yung position mo, ang i-adjust mo yung kumot. Ibig sabihin yung kumot doon, ito yung imaging. yeah. Ito yung paano ka mag-iisip ngayon. Hahayaan mo ba yung sitwasyon, paliitin ang isip mo, paliitin ang kakayanan mo, at paliitin ang karanasan mo, o palalakihin mo ang isip mo para palakihin mo palalo ang karanasan mo sa ganitong sitwasyon. Kaya sabi ko nga po kay Pastor kagabi, while we were in Mamplaza, sabi ko, Pastor, itong panahon ito, itong sitwasyon ngayon na kinalagay natin, this is the best timing for us to enlarge and expand. Amen? Hindi ito hinadya ng Panginoon na mangyari ngayon para manliit tayo, para lumiit yung buhay natin. Ito yung pagkakataon para mas lalo natin makita kung gaano kalaki ang Diyos Yeah. na nasa buhay natin. So dapat, ini-image mo ngayon, pastor, kahit na mataas ang mga bilihin dahil sa adjustment, ikaw iisipin mo, ang pera ay darating pa rin sa iyo. Continuous yan. Continuous. Continuous. At yung pera na dating dumarating sa iyo, mas malaki ang darating sa iyo. Mas malaki pa, mas malaki. Hindi yung maliit, tapos palilitin mo na lang ang buhay mo. Yes po. Which normally, yun ang practical answer natin. Yes. Instead Yun na ang response. palakihin mo yung pananampalataya mo na kung ang business mo, trabaho mo, ganito lang sweldo mo, mag-ask ka lang sa Lord. Sabi mo, I will have another income. I will increase. Amen. Alright? And I have the power. Diba, ang sabi ng Panginoon, for it is God who gives the ability Who gives us the ability to produce wealth. Yeah. Ano ba yung buong scripture na yun? Yeah, yung sa Deuteronomy, I cannot Deuteronomy. remember exact, but it was said in the book of Deuteronomy that it is the Lord, your God, who
gives you the ability to produce wealth. Yeah. So, yung ability, ibibigay niya sa'yo. Amen. At yung ability na yon ay yung, since meron kang alam na mirror, itaas mo lang yung ability mo mag-image. Kami po specific na. Look, anong ability lang? I-image mo lang. Ano ba sa Tagalog ng image? Image. Imahe. Pagsasalarawan. Yun! Isalarawan mo lamang. Ang hirap talaga mag-convert, ano? Isalarawan mo lang na ikaw, dumoble ang income mo. Yes. Isalarawan mo lamang na yung dating ganito ang iyong, pumapasok sa iyo. Isalarawan mo lang na dumarating. Kasi nga, tayo mga kapatid, tayo ay nahusto, nabilanggo, mabuhay sa physical. Samantalang tinatawag tayo spiritual man. Hindi tayo tinawag na man. Spiritual. Ang spiritual ang operant power natin. Doon tayo may operation. Hindi tayo nag-ooperate sa physical. Ngayon, ang ginagawa natin, dahil man tayo, nagpakaman lang tayo at kumukuha tayo ng operation sa man lang. Nung lumiit na ang power, purchasing power ng pera, so, ang gagawin mo ang pinakamabilis, huwag na tayo lumabas ganito Hindi ko sinasabi maging magarbo ka. Ang punto ko, meron ka magagawa because sabi ko nga, ito ay sunod-sunuran lang sa anong image mo. So, ang question lang is, kaya mo bang maniwala? Kaya nga sabi ng Panginoon, can you believe? Because pag ikaw ay marunong maniwala, ang corresponding position of, can you image? So dito, natututo po kayo na ang believing is actually imaging. Amen. Imagination. Kung na-imagine mo, ito, nakikita mo yung pinaniniwalaan mo. Ito ang pinaniniwalaan ko. Na bagamat ako ay nasa kalagayan nito, mas mataas ako sa kalagayan ngayon. Yes. Pasok, loading ba? O natahimik? Loading? Or meron kang ano? Ano ba? Natanggap niyo ba? Loading lang. Loading lang? Loading. Alright. Mga kapatid, sino dito nakakadama na kayo ay dapat hindi matakot? Taas mo kamay mo. Hindi ka natatakot. Okay, baba mo kamay mo. Ano man ang mangyari sa atin, pakinggan mo ulit, and then you will say, wala kang control kung magtaas ang krudo. Yes. Amen? Alright, tanggapin mo ang mga nangyayari sa labas. Whatever is happening outside of you, okay lang. Mangyari ka na kung ano mangyari. Pero, ang inyong mamatyagan, ano ang nangyayari sa loob mo. Amen. Amen. Kung nagpanik ka, nagpanik ka, ano nakikita ng mirror? Papanik ka. Ano makikita ang feeling? Worry. Worries. So, ano makikita? Worry. Ano mangyayari sa physical mo? Yun na yun. So, mag-iingat ka. Kasi nakikita ka lagi ng mirror of your life. Kaya, sabi ng Panginoon, believe, have faith. Kasi may mirror. At kung ano ang pinakita mo, by righteousness of God, yun lang din may pakikita niya sa buhay mo, physical. Kaya itong physical life mo, isa lamang siyang anino, reflection ng totoong pinakikita mo sa mirror mo. Image mo. Kaya may magagawa ka. Anong magagawa mo? Kung naintindihan niyo ako ng gusto, anong gagawin niyo? Magtatrabaho kayo sa loob ng image mo. Yes. Basta, kunyari, tatanungin kita. Kunyari, alam mo na ngayon, na ang conclusion pala ng nagaganap sa physical kong buhay na ito, buhay mo, ay nasa loob lang ng image mo. Ang tanong ko lang, Pastor, bakit nalaman na ng marami na yung pala ang pinakang konklusyon? Pero bandang huli, walang ginagawa. Ang pa rin. Di ba dapat kapag nalaman mo, gagawa ka ng aksyon? Yes, yes.
gagawin mo lahat ng effort mo dahil alam ko na. So dapat ang gagawin mo, pag sinabing merong seminar, may seminar in depth to. Gusto ko malaman yan. Gusto ko malaman para kung ano mangyayari sa loob. Para paano ba ayusin kasi marami pa ako mga gustong maintindihan. Dapat ganun, di ba? Yes. Alam mo, libre na nga. Yes, Alam mo, yes. naka-aircon pa. Alam mo, marami kang matututunan. Bakit wala pa rin ginagawa? Ikaw nga. Yeah. Please nga. Paliwanagan mo nga isip ko. Well, paliwanag ko dyan, ganito yan eh. Narinig mo na, naintindihan mo naman, natutunan mo. Pero ba't wala pa rin ginagawa? Wala pa rin nangyayari. Isa sa mga napag-usapan namin na pangunahing dahilan, no? Kapag ang isang tao ay talagang walang tinatawag na desire, wala kang totoong gustong mangyari pa sa buhay mo, no? Walang magiging dahilan para kumilos ka. Walang magiging dahilan para mag-respond ka doon sa tinatawag na mga natutunan mo. Kaya tama yung sinasabi ni Pastor kanina, itong mga narinig natin pagtuturo, na napakaganda talaga, talagang kayang baguhin ang buhay natin. Pero kung wala ka talagang ginugusto na sa buhay mo, at kung ano na lang yung buhay mo gano'n na lamang, hindi mo siya para talaga i-execute. Hindi mo siya talaga gagawin. Hindi talaga ito i-epekto sa buhay mo kasi wala kang paggagamitan eh. Ang taong walang desire, walang knowledge o walang wisdom na magiging maganda sa kanya sapagkat walang paglalagyan yung kaalaman na yon para mag-operate sa buhay niya. No. So, kaya importante, yung habang nabubuhay pa rin tayo dito, huwag nating itigil ang pagkakaroon ng paggusto at huwag tayong matakot doon dahil hindi yun pinagbabawal ng Diyos. Hindi kasalanan ng mag-desire. Bakit ba ayaw natin mag-desire? Dahil ba pagod na tayo? O natatakot ka na? O dahil mas nakikita mo yung physical condition mo na parang hindi mangyayari? O mas hinahayaan mong balutin na lamang ang iyong paniniwala ng iyong kasalukuyang sitwasyon. Kaya dito, ito yung panahon na kinakailangan talaga nating maniwala. Kaya ngayon, sa sitwasyon natin ngayon na mataas ang lahat, sabi nga po, mas lalo mong makita at mas lalo mong taasan pa ang paniniwala mo rito. Kaya instead na mag-complain ka, mag-murmuring ka, no, sisihin mo ang gobyerno, ganyan. Marami na yan. Marinig mo, pag nagkwentuhan, sisisihin ang gobyerno. Hindi, pwede sisihin ng, talaga may kasalanan ng gobyerno. Pero Huwag mo nang sisihin. Pero hindi mo kailangan i-focus doon. Hindi. Hindi mo kailangan doon ilagay yung energy mo. Kasi wala naman una. May magagawa ba tayo sa ngayon? May magagawa ba? Ako, sa tingin ko, wala naman ang gobyerno. Baka sila meron. Pero kaya kong gawin na yung nangyayari niya, hindi maka-apekto sa akin. Yun. Kaya kong gawin na hindi ako masaktan ng nangyayari. Yeah. So, imbis na mag-focus ako sa nangyayari sa labas, mag-focus ako. Kunyari, ang kotse mo, diesel. Ang presyo ngayon, 133. Yes po. Magtataas daw ng 17 pesos sa April 7. Okay. 33 plus 17, 154. 154. Sabi daw hanggang 170. Let's say 160. So, bawat isang litro, 160. Yung 1,000 mo, Mga 6 na litro na lang. mga ilang litro na lang. O sige, o kunyari, now, ano iniisip mo ngayon? Ako? So, Diretso pa rin. diretso pa rin. Okay. Ito na lang dapat magbago dun eh. Hindi ibig sabihin, Ben, may pera ka. Hindi kasi sa kung may pera ka, sa wala kang pera. Kahit may pera ka, pag tinignan mo yung sitwasyon, ma-apekto. Kasi ang ibig sabihin doon, ano man ang gastusin mo, ibabalik ng Panginoon. Yes. Kasi inisip mo na eh. Kaya ko yung Lord. Kumbaga ito yung bangka mo, namamangka ka, tapos biglang may tumaas, may nag-appear na malaking bato. Tapos, siyempre, kung ikaw namamangka, ano yun? Barang. Harang. Di ba? Harang. So, anong gagawin mo? Instead na yung bato, tanggalin mo, hindi mo naman tatanggal yun. Ang sabihin mo, taasan mo yung tubig. Panalangin mo, tumaas ang tubig. Pero yung literal na pagtaas ng tubig, ang ibig sabihin nun, itaas mo ang iyong kaisipan. Pananaw. Yan. Alright.
Yun yung sinasabi mo. Yes po. Itaas mo ang iyong kaisipan Yes. doon sa taas ng mga presyo. Huwag mo na isipin, ang mahal nito. Huwag na! Ang isipin mo, paano pang makuha mo yung dagdag na blessing ng Yes. Panginoon. Amen. Sino nakakaintindi? Amen. So, ang maganda nun, wala kang ipipresent sa loob ng mirror mo na murmur, ayaw mo ba na? Di ba? Nakikita pa ng mirror. Tama o tama? Tama. So, ganito, bawat minuto ng buhay nyo, huwag nyo ipakikita sa mirror yung pangit ninyong side. Yes. Naintindihan? Kaya, ngayon, pag binasa mo ang Biblia, Pastor, ano ba sabi ng Panginoon ni Paul? Rejoice Always. always. And again, I say, rejoice. tapos in everything, Give thanks. bakit mo gagawin? Kasi makikita ka ng mirror! Yes. Na sa kabila nito, nagsasaya ka! Amen. Kaya, mga kapatid, sa isang araw, tingnan mo yung mukha mo, ha? Kung mahaba yun, parang mabigat, Hindi yun ang nasa mirror. Pastor. ha? Yun ang nasa mirror. Tapos pagtingin mo sa mirror, nagulat ka, may kabayo! Hindi pala. Mukha mo pala yun! Ha? Nagkakabayo. May kabayo! Ano yung kabayo doon? Hindi niya alam siya yun. Oo, tapos maya-maya, nagbago. Noong nakita niya, bilang tigre! Ha? Galit. Galit ka! Galit na, ah. Sino nakakaintindi? Ang sabi ng Panginoon, ulitin nga natin, Pastor, rejoice. Rejoice. And again, I say, Rejoice. in everything, Give thanks. you know what? Nagiging buhay ang salita ng Diyos. Amen. Sino nakakakita buhay ang salita ng Diyos? Buhay. Magagamit mo pa habang nabubuhay ka. Amen. Na-improve mo yung buhay mo. Kasi ikaw ngayon na nakakaalam, dahil nakinig ka ng message kayo, meron talagang sumisilip sa buhay mo. Ang tawag doon, mirror of Life. na nagre-reflect sa physical mong buhay. Alam mo mga kapatid, Pastor, maglagay ka dito. Sabihin mo, sa mirror, ano pinakikita mo? Mayaman o mahirap? Abundant, mayaman. Mayaman. Yes. Tapos may nakasilip sa'yo dito. Sabihin mo, mayaman ka. I am rich. Tapos may mirror. Yes. May nakatingin sa'yo. Ang sabi ng iba, ang yabang nito. Sabihin mo ulit, I'm rich. I am rich. Pero alam niya na wala kang pera, ang yabang nito. Hello? Mga kapatid, diyan ka lang. Kapag yan ang ginagawa mo, hindi mo maiiwasan na merong mayayabangan sa'yo. Yes. Pakibilis lang, Martina, before, diyan ka lang. Pakibilis lang, Martina, sa 1 Samuel, di ba si David? Yes. Sa 1 Samuel, tapos chapter 17, yan. Alright, andyan na Martina, no? On verse na lang. Alright. Sa verse 26 onward. 26 onward, ha? Noon, salita ng salita. Kinikurse ni Goliath ang mga Israel at pati ang Diyos ng Israel. Tama-tama, nagpadala ng pagkain ang tatay ni David. Noong nandoon na siya sa camp, narinig ni David yung mga cursing ni Goliath. Sabi ni Goliath, wala bang gagalaw dito? Itong isang ano na to, na pagan na inaalipusta, na. Hanggang sabi sa 26, and David spake to the men that stood by him, saying, ano bang gagawin? What shall be done to the man that killed this Philistine and take it away the reproach from Israel? Ano bang gagawin sa sino makakapatay sa isang Philistine na to? Sabi niya, for who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Now,
sinabi doon, ang sino man daw na makakapatay sa earlier, sabi dito na sabi dito, and it shall be that the man who killeth him, sino makakapatay? The king, si Solomon, si Saul. The king, alright, will enrich him, mayayaman siya with great riches, and will give him his daughter, papakasal sa anak ni Saul, and make his father's house free sa tax in Israel. Alright. Then, nung si David ay nagsasalita na, ano bang gagawin? Mismo mga kapatid niya ang nayabangan sa kanya. Ito na sa verse 28, jump sa verse 28. And Eliab, his eldest brother, heard. So narinig niya natin itong si David, nagtatatanong ko ano mangyayari sa gagawin sa kanya, sa sino makapatay. And di si Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto men, and Eliab, ang anger was kindled against David. Bigla na lang nagalit. Bakit siya nagalit? Kasi nayabangan. Kaya mga kapatid, ito yun, mga kapatid, totoo lang, mukha kang mayabang kapag umarap ka sa mirror, mukha kang mayabang. Pero si David, are you with me? Ganun ang ginawa niya. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yung Goliath na yan? Siyempre, ang liit na tao pa ni David, bata pa, yabang nito. Tapos sabihin mo, mayaman ako. Tapos parang yung asta mo, siyempre sa mirror ka nakafocus. Pero yung iba, parang may marinig sa'yo. Mayayabangan din sila. Ngayon, huwag mo na ngayaan na parang parang tiklop ka lang para sa kanila. Tapos yung mirror, makikita kang tiklop. So ang nangyayari, tiklop ka talaga sa buhay mo. Ang tawag ko lang, maging confident ka lang. Nung bumili si Pastor Rodel ng pick-up, yung iba baka nayabangan, bumili ka agad. Wala naman pera yan May mayayabangan talaga. Ano gusto nyo? Yung kayo ang umarap sa mirror o kayo yung mga lagi nakikita lang, mayabang yun. Alam nyo, dati rin akong ganon, nayayabangan ako sa mga taong may confidence. Naalala ko pa nung ako nayayabangan, ay yabang niya. Pero yung pala, ako pala yung mali. Kasi ako yung hindi marunong humarap sa mirror, wala akong kalam-alam. Ngayon, yung mga taong parang mayabang sa panahon ng aking na nakikita noon, pero may nangyayari sa buhay nila. Pero ang tingin ko, mayabang sila, pero may nangyayari. So, noon, mayabang sila sa paningin ko, pero may nangyayari. Kasi meron silang pinakikita sa mirror nila ng kanilang confidence. Pero sa aking tingin, mayabang sila. Ngayon, ang gusto ko mangyari sa inyo, mga kapatid, tumayo kayo na may confidence. Huwag kayo mag-alala kung may mayabangan sa inyo. Basta kayo, focus kayo sa minimum life ninyo. Sino nag-aaral sa akin? Sino gusto mong masenso pa sa buhay? Sino nangangarap? Sino gusto magbigay ng totoong manifestation sa God? Pakita mo, ang Diyos sa iyo ay buhay! Pastor, ano sasabihin mo? Go ahead. Yes, totoo yung sabi ni Pastor, hindi tayo nagyayabang. Tayo ay nagpapakilala lang kung sino tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng sanlibutan. Amen? Ipinapakita lang natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung ikaw anak ng Diyos, you deserve the best things in this life. Amen? Kaya kumbaga, tayo, gusto lang natin maipahayag at maipakita na meron tayong Diyos sa buhay natin through our experience. Now, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Hindi importante sa buhay ang sasabihin ng ibang tao. We do not work on others' mind. We don't care what people may say about us, about me. We don't care. Kasi ang pinaka-importante, yung gusto mo. At kung yung gusto mo, importante, katumbas yan ng halaga ng buhay mo. Kaya kung mahalaga ang buhay mo, mahalaga mo yung mga gusto mo. At kung may gusto ka, paniwalaan mo na yung gusto mo, mangyayari yan. At paniwalaan mo wala imposible. Kaya halimbawa ako, ulitin ko lang ito. Sabi ko nga, Pastor, gusto ko ma-experience na ako ay magkaroon ng isang karanasan na makapagbigay ako ng isang sports car.
Yan, Pastor, sasabihin ng iba. Sino bibigay mo? Yabang talaga nito ni Oo nga, Pastor Rodel, no? Kanino mo ibibigay? Ay, syempre sa inyo. Bakit siya? Sa lingkod ng Diyos. Walang nangangarap eh. Ibig ko sabihin, isang karanasan na Dito, sinabi mo na yun ha, sa harapan ng live, no? And I always say that because I know. So ako naman, nakikita ko na, nagdadrive na ako ng sports car. Dapat lang makita niyo na yan, Pastor. So, ibig ko sabihin mga kapatid, it may sound, parang kakaiba sa pandinig niyo. Pero yan ay experience na gusto kong ma-experience. Ah. Kasi anong pakiramdam ng isa kang magamit na instrumento na magawa mo isang bagay na hindi karaniwan, hindi normal, pero pinaniniwalaan mo na ito ay posibleng mangyari. Yeah. Diba? Kasi kung titingin ako sa aking physical capacity, physical situation, parang hindi ko dapat ito gawin at isipin eh. Pero dito ko challenge kung gaano katotoo ang laws of life. Ang tanong ko, Pastor, ikaw lang ba may kakayahan gumawa ng ganyan? Hindi ko. O ikaw lang ang may kakayahan mag-image? Maaari ako yung may kakayanan ngayon mag-image, no? Pero ang lahat, Pero lahat may kapasidad yan. ang wala lang is Image. desire para magkaroon ng image. Wish ako talaga, dinidesire ko kami mag-asawa dahil minsan lang mabuhay, tandaan niyo, minsan lang tayo mabuhay, maikli lang buhay natin, why not mag-desire tayo ng great things para sa Panginoon, di ba? And this is not about, hindi ko sinasabi to serve man No. or to please any man. Because I strongly believe sa kapangyarihan ng laws of life. That honoring someone, honoring your parents, honoring your leaders, honoring the man of God, is a very powerful law of life na naniniwala ko kapag ginawa mo yan, there is a great reward. Right. So, final word na natin, mga kapatid. Do you know na, not yesterday, Friday, no? Ako po nagturo ng isang araw. Isang araw, 6 hours yun, mahigit 6 hours. Dahil nagsimula tayo ng 9, 10, 11, 12, tapos 1, 2, 3, 4. Tama, 6 o'clock. 4:30, bali, 6 and a half. Alam niyo po, I just want to tell you, akala ko, kaya ko pa. Kaya naman. But at my age, akala ko sino, mga 40s ko, ginagawa ko yung 50s, one whole day, nag-speak ako. Then, pag uwi ko, pagod na pagod ako. Parang yung mata ko, hinihila ako ng, talagang yung mata ko. Tapos yung diwa ko, gusto ko nang gumising. Pero sa panaginip ko, ayaw niya dumilat. Sobrang pagod ko. But I was very happy. Why? Na-deliver ko ng 6 and a half hours ang isang pagtuturo kung paano mas makita ninyo ang kabuuan. The only thing lang, nangihinayang ako mga kapatid, kaunti lang talaga ang sinasabi ko na ngayong alam mo na, Pastor, na ang loob mo na nagkikreate ng image, ang siya lang kokopyahin ng mirror, na siya lang magiging ganap sa physical mo. Yes. So bakit hindi ka magtrabaho ngayon? Yan na po ang tinatrabaho ko mga kapatid. Yan na po ang dinidevelop ko sa mga nakaka-catch up na magtanong na kayo ng magtanong, libre. Kung interesado at searching ka talaga. Pero kung gusto lang ninyo yung mga preaching lang na pag sa isang araw pupunta ka, tapos pupunta ka sa church na 2 hours lang. 2 hours lang. Tayo, nagsimula tayo ng 9, 10, 11, 2 and a half hours. Dapat 3 nga. Alam nyo, minsan sa church, Pastor, music natin at 30 minutes. Message at 30 minutes. Ano matututunan mo sa 30 minutes? Gusto mo yung purong subject lang nun. Tapik-tapik, tapik-tapik, tapik-tapik. Ano yun? Isang araw ka na nga lang pupunta sa Sunday. Tapos yung gusto mo pa, mga message na puro lang, tapik-tapik lang. Maghanap ka ng ikatuturo mo. Yes! Amen! Kaya pag may seminar, dapat nagsisipag, hanap kayo, kailan ba magkakaroon ng yung 1 whole day para maintindihan ko lahat. Ano yung makukuha nyo sa isang oras? Katulad nito, isang oras. Palagay nyo, ganap na yon?
Matalino ba talaga tayong lahat na sa isang oras kaya mo gamitin para sa isang buong linggo? Subukan mo mag-shower ngayon, so next week ka na mag-shower ulit. Pagdating dito, lahat tayo nakatakip ilong. Yung pagpapaligo mo nga, hindi mo kaya maligo ng isang beses sa isang linggo. Yung pagkain mo, hindi mo kaya kumain ng isang beses sa isang linggo. Hindi mo kaya uminom ng isang beses sa isang linggo. Pero pinakaya mo makinig lang ng teaching ng buhay ng isang beses Isang sa oras isang buwan. na. Isang oras na. May absent pa eh. Absent pa yun. Di pa apat na May beses. absent pa eh. So, hindi, imbis na 4 na oras, maaaring 3 oras lang, 2 oras lang. Well, mga kapatid, pero kayo po nandito, palakpakan po natin. Kayo na ngayon ang makawati. So let's now move on. So we close it today. I am going to say, mga kapatid, ang buhay niyo ay mahal ng Diyos. Amen. Pero pag hindi mo ginagawa ang image, ang Diyos natin ay nasa loob mo para magtrabaho. Pag hindi mo nagtatrabaho inside mo, ang nakikita ng mirror, yun ang ilalabas. Kaya pagandahin mo yung image mo sa loob, yung image ng lahat, ng image ng God. Huwag mo ipakita yung image ng iyong tao, ipakita mo yung image ng God na binigay sa iyo ng Panginoon. Alright? So now, as we go to ating, what do you call this one? Communion, we will also now allow you, please, message tayo pastor dito. Alam niyo yung giving, hindi natin to binibigyan ng mahabang oras kasi dapat automatic. Ayaw namin sabihin lagi, ito ang panahon na para magbigay. Isipin po ninyo mga kapatid, bakit ang Panginoon nagsasabi na ibalik natin sa Kanya ang mga, binigay sa atin ng kaloob. Magbigay tayo. Bakit pinababalik ng Diyos? Listen! Basta bakit nga pinababalik ng Panginoon? Halimbawa, di ba, sabi, magkaloob. Binigay na sa iyo, tapos magbabalik ka sa Kanya. Ano yun? Yeah, para bumalik yun ulit sa iyo. Yung sinasabi mo na ibinalik mo, may tinanim ka, may aani ka, may babalik. Yun! Sa law of cause and effect yan. Pastor. Mga kapatid, ito po yung sinasabi namin. Sa spiritual, hindi mo makikita ang totoo sa physical. Pero paniwalaan natin, ang bawat pera na binibigay natin, hindi siya nawawala. Yes. Nagdadala siya ng mas marami. Hindi ito parang metaphor, hindi ito poetic, hindi ito something na theory. Ito po ay law. Law, yes. When I say law, law of cause and Effect. kaya nga sabi ko, bakit konti pera mo? Wala kang tinatanim eh. Now, there are two process of giving na medyo lang bibigyan natin. Sabi nila, wala ng tithe. May tithe pa rin. Sabi nila sa New Testament, giving nila according to your heart. Meron yun yung, apart from the tithe, give whatever you can give from your heart. Pero ang tithe is a governmental, eternal part of God that you have to give a tithe. Ang ikapo ay ikapo pa rin ng Panginoon. Old Testament, New Testament, even sa eternity, may tithe. Eternal government yun ng Panginoon. Akala nila Old Testament lang. Yung offering mo ngayon, after the tithe, 90% that is left with you, kung may puso ka pang magbigay, that is called your love offering. That is your give with a cheerful heart. Doon ka na nagbibigay. Pero yung ikapo, hindi bagay sa iyo, hindi para sa iyo. That always belongs to God. So you do not give it, you just return it. So, ang hindi iyo, hindi mo binibigay. Binabalik mo lang. So, yung iyo, 90%, doon mo makikita sinasabing, give according to your heart, with a cheerful heart. So, 90%, magbigay ka pa ng 10% ulit, that's from your cheerful heart. If you don't want to give, that's also your heart.
So now, whether you want to give after 10%, it's all up to you. But let me tell you, this is not something optional. This is a law of cause and effect. Kung gusto mong dumami pa ang pera mo, maglagay ka sa law ng cause and effect. Ito ang tanim, may bunga. So that's why we give our tithes. Yes. Now, meron ako sasabihin, Pastor. Alam niyo ba, sa panahon nito na nagtaas na ng presyo, dito ka maglagay ng mas mataas na image. Amen. Dito ka magbigay ng mas malaki. Amen. Hindi ko ito madalas sinasabi sa inyo, ha? Hindi ko ito madalas. Wala akong sinasabi. Ngayon ako. Makikita nyo, this is an opportunity. Para may kwento ka sa buhay mo na ano, kung kailan tumaas ang mga presyo, doon ako nagbigay ng mas malaki. Makikita nyo, iba ang dadaanan ng buhay mo sa panahon ito. Sabi ng isang analyst, sabi nila, sa pagbalik ng presyo, siguro naman, before 2026 and up, babalik na yung presyo sa 60, sa 70. Sabi ng isang economist, hindi daw. Whether sinabi niya yung totoo, hindi, we don't care. Pero ako, basta ang gagawin ko lang, magbibigay ako. Sapagkat, it's not about things outside, but it's things inside. So, magtatanim ako sa loob. At ipakikita ko sa loob ang image ko. Nagtanim ako, ha? So, meron akong aanihin. Yung mirror, nakikita niya, na meron akong in-expect na anihin at umaani na ako, that's what's gonna happen in my life. So, mga kapatid, it's time for you to believe, not only to hear. This time, the more you give, sa panahon ito, ibang klase ka sa pananampalataya. Amen. Now, let's pray for the breaking of bread. Mga kapatid, tayo po ngayon magsasalo-salo. We remember the Lord every first Sunday of the month na tayo po ay naniniwala si Lord Jesus ay darating ulit. Sino naniniwala? Sabi nila, hindi na daw. Ako naniniwala darating siya. Pangako niya yun. At sabi niya, habang hindi pa siya dumarating, let's now have our celebration of breaking of bread. So meron tayong miniature ng bread at saka yung cup from which we're going to drink representing the blood of Jesus. As we drink of it, you believe that the Lord Jesus Christ is coming back again. Let's believe that. And I believe that. I believe that. So that's why we remember Him all the time. So let's all stand up and let's pray.